David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1491. Sa sandaling ito, si David ay nasa isang kritikal na sandali sa paglilinang. Para siyang matandang monghe sa pagmumuni-muni, at hindi man lang niya napansin ang nangyayari sa labas. Pagpasok sa silid, napatingin ang lalaking nakamaskara kay David na nagsasaka at biglang tumawa. Hindi man lang ako nag-set up ng defensive formation, pabaya ako, masyado akong pabaya. Sabi ng lalaking nakamaskara habang hinubad ang itim na scarf sa mukha niya. Isang bitik-bitik na mukha ang lumabas sa screen. Ang lalaking ito pala ay isang lalaking lino. Tiningnan ni Humazi ang katawan ni David ng mahina na may madilim na gininto ang liwanag, at hindi niya maiwasang mapangiti, ang taong ito, malapit na itong pumasok muli. Pagkatapos sabihin ito, si Humazi ay naglabas ng ilang mga spell at ibinato ang mga ito sa kalooban, at ilang mga spells ang nagsimulang pumaligid kay David. Ang mga sinag ng liwanag ay nakapalibot kay David, habang ang lalaking balbas mismo ay nakaupo sa gilid, kumuha ng maraming buto ng melon at pinupukpok ang mga ito. Panibagong araw at gabi. Lalong tumindi ang madilim na gintong liwanag sa katawan ni David kasabay ng humuhuni. Pagtingin sa paligid, si David ay parang diwata sa sandaling ito, napakahiwaga. Sa isang maliit na mundo, ang taong ito ay nangangailangan ng napakalaking lakas ng pag-iisip, ito ay masyadong baluktot. Pagtingin kay David, hindi nakaimik si Humazi. Ugong. Nagkaroon ng biglaang pagdagsa ng espiritual na kapangyarihan, at biglang idinilat ni David ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay nagningning ng gininto ang liwanag. Maganda, ang lugar na ito ay talagang masarap mag-practice. Hindi napigilan ni David na mapabuntong hininga sa paghanga. Muntik ka nang mawala ng buhay, tignan mo, umiiyak ka pa ba? Nakangiting sabi ni Humazi. Sandaling natigilan si David, dahil kakagising niya lang, hindi niya napansin ang flaxseed. Nang marinig ang boses ni Humaz, medyo naging pangit ang mukha ni David. Master Hu, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni David. Ilang buwan na ako dito. Kung wala lang ako, baka matagal ka nang pinatay habang nagsasaka ka. Nagpractice ka at hindi ka man lang nag-set up ng defense system. Hindi ba't inilabas mo ang iyong ulo at naputol? Pinagsabihan ni Humazi si David. Biglang nahiya ang mukha ni David. Ang pabaya niya talaga noon. Pakiramdam niya ay may mga immortal na magsasaka rito, at hindi karaniwan para sa mga tao na magtanim ng mga immortal. Bukod dito, wala sa mga taong ito sa Ponglei Island ang nakakakilala sa kanya, kung sino ang papatay sa kanya. Master Hu, sabi mo may gustong manakit sa akin, anong nangyayari sa akin? Nagtatakang tanong ni David. Hindi niya maintindihan kung bakit may mananakit sa kanya dito, dahil lang sa puno siya ng spiritual energy at nakabuo ng spiritual mist, papatayin kaya siya ng mga taong iyon. Kabanata 1492. Nag-set up ka ng napakalaking grupo ng pagtitipon ng espiritu, at ang aura sa loob ng radius ng ilang kilometro ay nakondensed mo. Gumawa ka ng mental fog dito. Sa tingin mo ba makakaakit ito ng atensyon? At ngayon ang pinaka-responsableng tao sa Ponglei Island ay ang nakababatang kapatid ni Duda na si Du Ziteng. Kung alam niyang pinatay mo ang kanyang kapatid, maghihiganti ba siya? Ang serye ng mga retorika na tanong ni Humaz ay nagpaunawa kay David na siya ay nakagawa ng isang napakalubhang pagkakamali. Asupra. Iniisip ni David si Zhao Chuang sa sandaling ito. Binantayan ni Humazi ang kanyang sarili, ngunit si Zhao Chuang ay hindi binabantayan, hindi ba ito mapanganib? Nagmamadaling tinungo ni David ang katabing silid at nalaman na si Zhao Chuang ay nagsasanay habang nakapikit, at may mahinang liwanag sa kanyang dibdib. Nang makitang maayos si Zhao Chuang, nakahinga ng maluwag si David. Kung ma-accident si Zhao Chuang dahil sa kanyang kawalang ingat, makonsensya si David. Ang batang ito ay may magandang talento. Sa kapaligirang ito, malapit na ang tagumpay ni Wao. Tiningnan ni David ang mahinang liwanag sa dibdib ni Zhao Chuang at bahagyang ngumiti. Huwag kang mag-alala, dito, hinding-hindi siya makakapag-cultivate sa Marquee Realm sa buong buhay niya. Humazi side sinabi. Nagulat si David, bakit ganito? Hindi mo ba naiintindihan na kakaiba itong Ponglei Island? Balik tanong ni Humazi. Umiling si David, anong kakaiba dyan? Napakaraming espiritual na enerhiya dito, ngunit walang tunay na mga kampyon. Tanging si Duda lamang ang Nagel Inang ng Nascent Soul, na siyang Marquee ng Martial Dao World.
Ang iba ay higit sa lahat ay mula sa Jindan Kingdom. Ngayon, ang nakababatang kapatid ni Duda na si Duziting ay nangunguna lang din sa Golden Core World. Ang mga tao dito, kahit paano sila mag-cultivate, mahirap makapasok sa Nascent Soul. Ilang buwan na akong nanirahan dito, pero hindi pa rin bumuti ang lakas ko. Paliwanag ni Humazi. Bakit? Nanlaki ang mga mata ni David, ngunit naramdaman niya na sa pangkalahatan ay mababa ang lakas ng mga tao sa Pongley Island. Sa ganitong kapaligiran, hindi maaaring mapabuti ang lakas, na medyo salungat sa sentido komon. Umiling si Humazi, hindi ko alam kung bakit, ngunit pinaghihinalaan kong isinumpa ang islang ito. Ngayon, ang lahat ng walang kamatayang magsasaka ay nagtatago sa mga liblib na lugar o mayayamang lungsod. Halos walang lugar kung saan nakatira ang mga dakilang immortal na magsasaka. Ngunit mayroong isang exception dito, at ang espiritual na enerhiya ay napakasagana, kaya pinaghihinalaan ko na ito ay isinumpa dito, kaya ang lakas ng mga tao dito ay hindi maaaring mapabuti, o ang pagpapabuti ay napakabagal. Sa ganoong presyo, ang mga walang kamatayang magsasaka na ito ay hindi kailangang magdusa sa kalungkutan at mabubuhay at makipag-usap ng normal. Nagulat si David sa narinig. Hindi niya maisip kung anong uri ng sumpa ang maaaring makaapekto sa libu-libong tao sa buong isla. Ito ay kabalbalan din. Hindi, bakit wala man lang akong epekto? Sa loob lang ng 10 araw, bumangon na ako sa maliit na mundo. Biglang naalala ni David na noong naglilinang siya, wala siyang napansin na kakaiba. At ang bilis ng paglilinang ay napakabilis, maging si David ay labis na nagulat. Hindi ko alam, baka may kinalaman sa physical structure. Alam ni Humazi ang pagkakakilanlan ng anak ni David Long. Ang isla ng Pongley na ito ay talagang hindi kasing simple ng nakikita sa ibabaw, dapat mayroong ilang mga lihim. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Pinaikit ni Humazi ang kanyang mga mata, kailangan mo pa ring sabihin na kung walang sekreto, pupunta ako rito, ngunit ilang buwan na akong naghahanap, ngunit wala akong nakitang mga guho o libingan. Huwag kang mag-alala, sabay nating hanapin. Nagpasya si David na sundan si Humaz para matuklasan ang mga lihim ng Pongley Island. Sumpa man o porma sayon, sumpa o porma sayon na maaaring makaapekto sa 10,000 tao sa ganoon kalaking isla, siguradong eksperto ang kalaban. Kabanata 1493. Pongley Island sa loob ng pinakamataas na palasyo. Naupo si Duziting sa trono, at dahil namatay si Duda, si Duziting ang naupo sa trono. Bagamat ito ay tuktok lamang ng Golden Core Realm, ito rin ang pinakamataas na kaharian sa Pongley Island. Sa mundo ng martial arts, ang peak ng Golden Core ay ang peak lang ng Great Martial Sect, kahit si Marky Wu. Bagaman sina Xu Xian at Xu Wu ay orihinal na mga practitioner, sa tuktok ng gininto ang core ng mga immortal na practitioner, kahit na laban sa isang bagong na-promote na marquee sa mundo ng martial arts, magkakaroon pa rin ng kapangyarihan upang lumaban. Elder, maipaliwanag ba ng pangitain kung bakit biglang lumitaw ang espiritual na ulap? Tanong ni Duziting sa malaking matanda sa tabi niya. King Du, hindi pa bumabalik ang 2 taong pinadala ko para mag-imbestiga. Sabi ng matanda sa mahinang boses. Ano? Hinampis ni Duziting ang mesa at tumayo, baka may manggahas na ilipat ang mga gwardya ng palasyo, ito ang panliligaw ng kamatayan. Haring Do, hinala ko na ang taong gumawa nito ay hindi mamamayan ng aking Pongley Island. Malamang nagaling siya sa labas. Ipinaliwanag ng matanda ang daw. Ang aming Pongley Island ay bihirang magkaroon ng mga salungatan sa labas ng mundo. Maliban sa ilang turista, hindi pa nagkaroon ng ganitong kahinaan sa loob ng maraming taon. Dapat kang pumunta at mag-imbestiga sa iyong sarili. Sabi ni Duziting na may malungkot na mukha. Tulad ng iniutos. Tumango ang matanda at saka pinona ang daan. Hindi nagtagal ay dumating ang dakilang elder sa bakuran kung saan nangungupahan si David at ang iba pa. Pagtingin sa katawan ng 2 gwardya, agad na nagsalubong ang mga kilay ng matanda. Ang lakas ng loob mong patayin ang mga gwardya ng palasyo. Puno ng galit ang mukha ng dakilang elder, at dinala niya siya sa looban. Sa sandaling ito, nakaalis na sina David at Humazi, ngunit nang umalis sila, nagtayo si David ng isang defensive formation. Siguraduhin na si Zhao Chuang ay hindi naaabala habang nagsasanay.
Habang inaakay ng dakilang elder ang mga tao sa looban, biglang kumislap ang isang puting liwanag, na sinundan ng isang nakakatakot na puwersa na direktang nagpatomba sa dakilang elder at sa mga gwardya. Formation pala yun. Nagulat ang matanda. Siya rin ngayon ang master ng Golden Core Realm. Hindi niya inaasahan na ang pormasyong ginamit ng kabilang partido ay direktang magpapatalsik sa kanya. Ang tagapagtatag ng kapulungan ay dapat na napakalakas. Ang dakilang elder ay dahan-daang naglabas ng isang espada, isang puting liwanag ang bumungad sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay ang espada ay humampas pasulong. Gusto niyang basagin ang pormasyong ito sa pamamagitan ng puwersa. Ugong. Dahil sa malaking puwersang tumatalbog, lumipad palayo ang espada sa kamay ng matanda, at diretsyong nahulog din sa lupa ang matanda. Napakalakas. Ang mga mata ng dakilang elder ay dilat, ang kanyang mukha ay puno ng hindi maintindihan. Kasabay nito, si David, na kumakain sa hotel, ay biglang nagbago ng mukha, sira. Ano ito? Tanong ni Humazi. May sumisira sa porma sayon sa pamamagitan ng puwersa. Nang matapos magsalita si David ay nawala siya sa isang iglap at lumabas ng hotel. Hoy, hintayin mo ako. Nang makita ito, nagmamadaling sumigaw si Humazi kay David, ngunit matagal nang nawala si David. Waiter, mag-empake ka na. Tiningnan ni Humazi ang pagkain sa mesa, ngunit hindi pa niya ito kinakain. Nakakahiya kung itapon sila. Hindi nagtagal, hinabol ni Humazi si David na may dalang pagkain. Pagbalik ni David sa patio, napansin niyang may grupo ng mga tao na nakapalibot na sa looban. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na espada ay napakapangit. Sino ka? Bakit mo pinapaligiran ang lugar na ito? Nang makita ito, humakbang si David at tinanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay David, at pagkatapos ay galit na sinabi, "Ako ang dakilang elder ng Panglay Island Palace. Nakita ko dito ang bangkay ng dalawa naming guard. Hinala ko pinatay mo sila. Bumalik ka sa akin ngayon para mag-imbestiga." Mahusay na matanda. Sinulyapan ito ni David at nalaman na ang dakilang elder ay nasa ikatlong kaharian lamang, habang ang lakas ng iba pang mga bantay ay mas mahina, karamihan sa kanila ay mga wazong lamang, at maging ang mga dakilang wazong ay hindi umabot dito. Wala akong pinatay na guards mo. Kung hindi ka makapagpakita ng pruweba, umalis ka na. You're not welcome here. Sabi ni David na may malungkot na mukha. Kabanata 1494. Natigilan ng unang matanda, hindi niya inaasahan na maglalakas loob si David na magsalita sa kanya ng ganito. Ikaw ay bata pa, at ang iyong tono ay hindi masyadong mababa. Mukhang ayaw mong manatili sa Panglay Island. Pagkatapos magsalita ng unang elder, marahang iwinagayway niya ang kanyang kamay, at sa isang iglap ay sumugod ang dalawang gwardya. Malakas na sigaw ng dalawang gwardya, at sa kanilaslas ang bakal na kutsilyo sa kanilang mga kamay patungo kay David. Gustong matawa ni David habang nakatingin sa dalawang gwardya na sumugod. Sa kapangyarihang ito, tumayo si David, at hindi na niya kailangan pang buhayin ang hindi nasisira na gininto ang katawan, at hindi posibleng saktan ang sarili. Ang pisikal na lakas ni David ay sapat na ngayon upang labanan ang pag-atake ng Great Wazong. Kulog-kulog. Sa dalawang matatalim na tunog, nahulog ang bakal na kutsilyo sa katawan ni David at nahati ito sa dalawa. Agad na hindi nakaimik ang dalawang gwardya, at kahit ang dakilang elder ay bahagyang napasimangot. Tulad mo, hindi mo rin ako masasaktan. Kalmado ang mukha ni David, at pagkatapos ay kaway ng kanyang palad, isang pagsabog ng enerhiya ang nagpalabas ng dalawang gwardya. Sa sandaling ito, si David ay parang Diyos sa langit, na may mortal na mukha. Isang tamang scale down na pag-atake. Siyempre, may dalawang brush. Sinabi ng matanda na may malamig na mukha, ibigay mo sa akin. Galit na sigaw ng unang elder, at agad na sumugod ang isang dosenang gwardya kay David. Agad na kumalat ang hininga ni David, at ang nakakatakot na pagpilit ay nagpaluhod sa mga gwardya sa lupa, na hindi makatayo. Ang dakilang elder ay hindi nakaimik at tumingin kay David ng hindi makapaniwalang mukha. Galing kami sa korte, kung maglakas loob kang saktan kami, hindi ka pakakawala ni King Do. Ang unang matanda ay nanginig at nagbanta kay David. Malamig na ngumiti si David, dumating si Haring Do, at pinalo ko siya hanggang sa mamatay gamit ang isang kamay. Sa tingin mo ba natatakot ako sa kanya?
Pagkatapos magsalita ni David, bumuhos ang lahat ng hininga sa kanyang katawan, at naramdaman ang nakakatakot na hininga sa katawan ni David, lumuhad ang unang elder, humihip. Ikaw. Ikaw. Ay nasa nascent soul world, ngunit ikaw talaga ay nasa nascent soul world. Tumingin ang matanda kay David na parang halimaw. Kakaiba rin si David nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ng Great Elder. Sa lohikal na pagsasalita, ang nascent soul world ay isang napakaliit na kaharian sa kaharian ng immortal na paglilinang, at kahit isang kalahating hakbang na immortal ay hindi makakarating dito. Ngunit kung titingnan ang ekspresyon sa mukha ng dakilang elder na ito, halatang bihira niyang makita ang mga masters ng umuusbong na mundo ng kaluluwa. Pareho ba talaga ito sa sinabi ni Humazi, tanging si Duda ay nasa nascent soul world, imposible bang makamit ito ng ibang tao sa kanilang buhay? Sa pag-iisip nito, plano ni David na tanungin ng mabuti ang dakilang elder. Kung tutuusin, matagal na siyang nanirahan dito, at miyembro rin siya ng korte, kaya dapat alam niya ang sekreto sa loob. Binawasan ni David ang panggigipit sa kanyang katawan, at ang unang matanda at ang mga gwardya ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ibalik mo ang mga tao, at may itatanong ako sa iyo. Sabi ni David sa matanda. Ang unang elder ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay, lahat kayo ay umatras. Hindi nagtagal ay umalis ang lahat ng mga bantay, at si David lamang ang natitira upang sumunod sa dakilang elder. May itatanong ako sa'yo, kailangan mong sagutin ako ng tapat. Malamig na sabi ni David. Huwag kang mag-alala, Ginoo, ipinapangako kong malalaman ko ang lahat ng walang sinasabi. Ang unang matanda ay natakot sa kaharian ni David at sinabi sa takot. Tinatanong kita, wala ka bang immortal na magsasaka sa namumuong mundo ng kaluluwa sa iyong buong isla ng Panglay? Tanong ni David. Lumunok ang unang elder at nagsabi, oo, ngunit sa buong isla ng Panglay, tanging ang ating dating hari na si Duda ang Panginoon ng bagong buhay na mundo ng kaluluwa, ngunit ilang buwan na ang nakalipas, si Duda ay pinaalis at hindi pa siya bumabalik na balitaan ko na siya ay tinawag ng isang lalaking nagngangalang Duda. Ang kasalukuyang haring Do ay ang nakababatang kapatid ni Duda na si Duziteng, na pumapalit. Itong Duziteng ay nasa tuktok lang ng Jindan. Lihim na natawa si David sa kanyang puso nang marinig niyang binanggit ng unang matanda ang kanyang sarili. Sa kabutihang palad, hindi siya kilala ng mga taong ito sa Panglay Island. Kabanata 1495. Bakit napakaraming espiritual na enerhiya dito at bakit napakabagal mong nililinang? At ang kaharian ay hindi maaaring masira sa nascent soul. Patuloy na tanong ni David, hindi siya makapaniwala, ang buong Panglay Island ay maaapektuhan ng pormasayon o sumpa. Sa napakalawak na lugar at tauhan, hindi maisip kung anong kaharian ang narating ng mga naghagis ng pormasayon o sumpa. Ang unang elder ay mukhang nalilito at umiling, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ang maharlikang pamilya lamang ang dapat na makaalam na ang Panglay Island ay nasa ilalim ng kontrol ng pamilyang Do sa loob ng daan-daang taon, at dapat alam ni Haring Do kung paano tumugon. Totoo ba ang sinabi mo? Kumunat ang noo ni David at tinitigan ang matanda. Bilang isang dakilang elder, ipinasya ni David na imposibleng hindi niya malaman. Totoo ang sinabi niya, malamang sa pamilya Do lang ang alam ng sikreto. Sa sandaling ito, humahabol si Humazi na may dalang pagkain. Nang makita ng unang elder ang pangalawang tao, nakaramdam siya ng aura sa Humaz. Ito pala ay nasa Golden Core World. Pagkatapos ng paghahari ni Duziteng, muling nagbago ang kanyang balat. Iilan lang ang Golden Core sa buong Panglay Island. Nang makitang sinabi ito ni Humaz, naniwala si David sa mga salita ng dakilang elder, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, okay, maaari ka nang umalis, huwag mo akong guluhin sa hinaharap. Huwag kang maglakas loob, huwag kang maglakas loob. Tumalikod ang matanda at nagmamadaling tumakbo palayo. Nang makitang pinalaya ni David ang matanda, nalilitong tanong ni Humazi, bakit mo siya pinayagang umalis? Tiyak na babalik sila para manggulo. Huwag kang matakot pagdating mo, nasa tuktok lang ng Jindan si Duziteng, hindi ang kalaban ko. Bahagyang ngumiti si David, ngunit hindi nagtagal ay nawala ang ngiti, at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, gayunpaman, lagi kong nararamdaman na ang pinakamataas na kaharian ng isla ng Panglay ay ang tuktok lamang ng Jindan, tiyak na may nakatago sa likod nito, tila kailangan nating humanap ng oras para sundan ang pamilyang Do. Mga taong kausap.
I don't think the environment here affect you at all. Dapat kang magmadali at magsaka. Kung may master na nagtatago sa likod nitong Panglay Island, ano ang magagawa natin kung hukayin natin ito? Natatakot ako na sa lakas mo, hindi ko nakakayanin, at guguluhin ko ang sarili ko. It's still my own secret investigation, you can continue to practice, but this time, remember to form a defensive formation. Sabi ni Humazi kay David. Tama ka. Tumango si David. Ang mga tao dito ay pawang mga magsasaka. Hindi tulad ng mundo ng martial arts, ang kaharian ng mga magsasaka ay mas mataas, kahit na ito ay nasa itaas ng mga immortal, mayroon pa ring maraming dimensyon. Gayunpaman, matapos ang mundo ng martial arts ay pumasok sa martial arts at pumasok sa larangan ng pagbabago, walang record nito. At ang ilang martial arts, major martial arts at iba pa, kung sila ay ilalagay sa mundo ng mga immortal, hindi sila nararapat na banggitin. Talaga, ang isang mandirigma ay hindi maihahambing sa isang monghe. Kaya lang na nagbago na ang kapaligiran, naubos na ang espiritual na enerhiya, at hindi angkop para sa mga magsasaka na mabuhay, at ang mundo ng martial arts ay nagiging maunlad. Ngunit ang Shuo ay Shuo, at ang pinakamataas na limitasyon ng martial arts world ay masyadong mababa para sa Zexian world. Hindi alam ni David kung anong uri ng mga master ang makakatagpo niya sa Panglay Island, na puno ng mga immortal na practitioner, ngunit ang mga kayang kontrolin ang napakalaking isla ng Panglay mula sa likuran at mag-set up ng mga pormasayon o sumpa ay dapat na makapangyarihan. Hukayin man nila ang sekreto ngayon at matagpuan ang master sa likod nito, hindi nila ito kinaya. Ngayon ay mas mahusay na magmadali at magsaka, at kapag ang iyong kaharian ay bumuti at ang iyong lakas ay sapat na, maaari mong durugin ang lihim ng Panglay Island. Mayroon tayong 3 buwang deadline pagkatapos ng 3 buwan, pupunta ka rito para hanapin ako kahit anong antas ang maabot ko, susuriin ko ang mga sekreto nitong isla ng Panglay. Okay. Tumango si Humazi. Nagtayo si David ng isang depensibong pormasayon at bumalik sa estado ng paglilinang. At lihim na ginalugad ni Humazi ang mga lihim ng Panglay Island sa Panglay Island. Kabanata 1496. Panglay Island sa palasyo. Ang mukha ni Duziting ay puno ng kawalan ng paniniwala, sabi mo na kilala mo ang isang master cultivator sa bagong mundo ng kaluluwa. Oo, at ang kabilang partido ay nasa 20s pa lamang, napakabata. Sinundan ng unang elder si Duziting upang magulat ng totoo. Isang 20-something nascent soul master. Paano iyon posible? Hindi makapaniwala si Duziting na may isang batang nascent soul master sa mundo. Pagkatapos ng lahat, ang mundong ito ay hindi na angkop para sa pagkakaroon ng mga walang kamatayang practitioner, at imposibleng linangin ito para sa isang batang kaluluwa sa murang edad sa pamamagitan ng pag-asa sa mayamang espiritual na enerhiya ng langit at lupa o ilang mga halamang gamot at espiritual na bato. King Du, ito ay ganap na totoo ay hindi ako nagsinungaling sa iyo sa harap ng taong iyon, ni hindi ako nagkaroon ng pagkakataong lumipat. Sinabi ng dakilang elder na may panunumpa. Natahimik si Duziting, at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, tandaan na walang sinuman ang pinapayagan na mang-istorbo sa kanya, at huwag subaybayan siya, upang hindi magalit ang kabilang partido, kung ang kabilang partido ay walang masamang intensyon at umalis sa huli, iiwan natin ito. Kung hindi siya umalis at mananatili sa amin, susubukan naming gumawa ng paraan. Naiintindihan. Tumango ang matanda. Pagkatapos ay lumabas ang unang matanda sa palasyo, habang si Duziting ay tumayo at naglakad pabalik. Pumunta si Duziting hanggang sa dulo ng hardin sa likod, at sa dulo ay nakakita siya ng pader na nakaharang sa kanyang daraanan. Pagkatapos tumingin sa kaliwat kanan, naglakad si Duziting patungo sa isang napakalihim na lugar at pinindot ang switch. Ang pader sa harap ko ay dahan-daang naglaho sa magkabilang gilid, at sa likod nito ay isang bukas na eksena, parang ibang espasyo. At narito ang 4 na nakabaluti na gwardya na nakatayo sa magkabilang gilid. Hindi mahina ang aura ng mga gwardya na ito, at halatang mas malakas ito kaysa sa mga gwardya sa labas. Ang mga gwardya na ito ay miyembro din ng pamilya Do. Ito ay isang restricted area, ang lahat ng mga tao dito ay mga inapo ng pamilyang Do, wala ni isang tagalabas. Nang makita ng 4 na gwardya si Duziting na papasok, agad nila itong binati.
Hindi man lang tumingin si Duzeteng sa mga gwardya, nagmamadali siyang pumasok, at maya-maya ay lumitaw ang isang mansyon, at isang alon ng espiritual na kapangyarihan na nakikita ng mata ang bomb alot sa mansyon. Lahat ito ay bawal na kapangyarihan, at may 12-dosenang bawal na kapangyarihan na naghihiwalay sa mansyon na ito mula sa labas. Nakita ko ang isang pulang ilaw na bahagyang kumikislap sa kaliwang dibdib ni Duzeteng, at pagkatapos ay 12-dosenang mga ipinagbabawal na puwersa ang tila nagbukas ng switch at nawala sa isang iglap. Pumasok si Duzeteng, at nang pumasok si Duzeteng, nakabawi muli ang 12-dosenang mga ipinagbabawal na kapangyarihan. Pagpasok mo sa isang malaking mansyon, may mga nagbabantay pa. Ang mga taong ito ay may malamig na mukha at mapurol na mga mata, para silang mga manika. Gayunpaman, ang mga pagbabago sa paghinga ng mga taong ito ay maaaring aktwal na sumunod sa Duzeteng. Ito ay makikita na ang kanilang mga lakas ay pareho, at lahat sila ay masters ng ginintoang core mundo. Ang mga Panginoon ng Golden Core Kingdom ay nagsisilbing mga bantay dito, at maiisip kung anong uri ng kapangyarihan mayroon ang mga tao sa loob. Pumasok si Duzeteng sa mansyon at saka dinala sa katabing silid. Paglabas ni Duzeteng, nagpalit na siya ng damit. Kaagad pagkatapos, nagsimulang lumuhod si Duzeteng, lumuhod ng 3 hakbang, at naglakad patungo sa bulwagan. Pagpasok mo sa lobby, sa isang trono sa gitna ay isang halimaw na may ulo ng tigre at katawan ng tao. Sa isang sulyap lang, maaari na nitong takutin ang mga tao hanggang sa mamatay. Ngunit nakita ni Duzeteng ang halimaw na ito, ngunit hindi siya natakot, ang kanyang mukha ay puno ng kabanalan, at siya ay lumuhod ng husto. Ano bang problema ko? Ibinuko ng halimaw sa trono ang kanyang bibig, at ang bibig nito ay nagluwapan ng mga salita ng tao. Si Great Immortal Huli, ang master ng Nascent Soul World, ay dumating sa Panglay Island, at siya ay nasa 20s pa lang. Nagpadala ako ng isang tao upang mag-imbestiga, ngunit siya ay pinatay. Tinanong ko, ano ang mararamdaman ni Immortal Huli tungkol dito? Magalang na tanong ni Duzeteng. Kabanata 1497. Isang 20 umuusbong na mundo ng kaluluwa. Nagulat si Huli Daxian, kung nangyari ito noong sinaunang panahon, hindi ito nakakagulat, ngunit sa lipunan ngayon, mayroon pa ring mga henyo. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi muli ni Huli Daxian, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya sa ngayon, hanggat hindi siya nagdudulot ng gulo, hayaan mo siya. Ang kapangyarihan ng paniniwala ay nagpapakita ng mga palatandaan ng panghihina sa panahong ito. Paano mo ginagawa ang mga bagay? Mas masahol pa sa kapatid mo. Sabi ni Huli Daxian sa malamig na tono. Nang marinig ito ni Duzeteng, nanginginig ang kanyang katawan sa takot, gagawin ko ito kaagad, iligtas ang aking buhay. Go! Kung hindi mo kaya ang posisyong ito, magpalit ka na. Ikinaway ni Huli Daxian ang kanyang kamay. Umatras si Duzeteng na may malamig na pawis sa mukha, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. At ang Huli Daxian na iyon ay dumating sa lambak sa likod ng mansyon, at sa gitna ng lambak, isang malaking eskultura ang nakalagay dito. Ang eskulturang ito ay mukhang napakasimple, at ito ay nakaranas ng hindi mabilang na mga taon ng pagkasira, at may ilang pinsala. Ngunit gayunpaman, hindi nito maliliman ang kamahalan ng eskultura. May futon sa harap ng sculpture, at si Huli Daxian ay lumuhod ng malalim. Pagbalik sa palasyo, agad na tinawag ni Duzeteng ang mga matatanda sa isang pulong. Pakitandaan, lahat ay sumasali sa pilgrimage. Ang sinumang hindi lalahok ay direktang itataboy sa Panglay Island. Sabi ni Duzeteng na may malamig na ekspresyon. Pagkatapos mag-utos ng matatanda, agad silang nag-organisa. Ilang saglit, ibinagsak ng lahat sa isla ng Panglay ang kanilang ginagawa at nagsimulang pumunta sa pinakamalapit na templo para sumamba. Ang pagkain ng Humazi ay nakita na maraming tao ang umalis sa kanilang ginagawa at nagmamadaling lumabas, kaya't sumunod sila ng may pagtataka. Nakita ko ang maraming tao na dumagsa sa templo at pagkatapos ay umalis pagkatapos ng 3 serbisyo at 9 na kawtaw. Sumunod din si Humazi sa loob upang makitang walang Diyos at Buddha sa templo, ngunit isang rebeltong bato lamang na mahigit 1 metro ang taas. Medyo nagulat si Humazi. Hindi niya maintindihan kung paano lumuhod ang mga taong ito at sumamba sa isang rebeltong bato. Paano sasabihin na ito ay mga immortal din, lumuluhod patungo sa rebeltong bato, ano ang punto? Bakit hindi ka lumuhod kapag papasok ka sa templo? Gusto mo bang paalisan sa Panglay Island?
Nakita ng isang matandang lalaki na mahigit 20 taong gulang si Humaz na nalilito na nakatayo doon, kaya sinigawan niya si Humaz. Nang makita ito, nagmamadali ring lumuhad si Humazi at yumuko ng 2 beses. Ngunit hindi alam ni Humazi na nang lumuhad siya at sumamba, isang bakas ng puting hangin ang tumaas mula sa kanyang katawan at agad na tumago sa katawan ng estatwa ng bato. Pagkatapos lumuhad at sumamba, lumabas si Humazi kasama ang matanda. Kuya, may itatanong ako sa iyo, bakit hindi ka lumuhad sa harap ng mga Diyos at Buddha, ngunit kailangan mong lumuhad sa isang rebeltong bato? At nang matanggap nila ang utos, silang lahat ay nagmadaling lumuhad at sumamba. Naglabas ng sigarilyo si Humazi, iniabot sa matanda, sinindihan ito ng personal, at nagtanong ng may pagtataka. Ang matanda ay humihit-hit ng sigarilyo at sinulyapan si Humazi, bago dito, tama ba? Oo, bagong dating. Paulit-ulit na tumango si Humazi. Sabihin sa iyo, ito ay isang utos mula sa palasyo, ang lahat ay dapat sumamba ngayon, kung hindi, sila ay paalisin sa Panglay Island, kaya ang mga tao ay nagmamadaling sumamba. Paliwanag ng matanda. Kuya, bakit pinipilit tayo ng korte na sambahin itong rebeltong bato? Tanong ni Humazi. Then how would I know? It's a rule. May mag-e-explain sa'yo pagdating mo sa island, walang magsasabi sa'yo. Kakaibang tumingin ang matanda kay Humazi at nagtanong. Umiling si Humazi, ilang buwan na akong nandito, at wala pa akong nakikitang nagsabing. Pagkatapos ay dumating ka sa Panglay Island o naglaro, hindi nakakagulat na ikaw ay nasa templo at hindi alam kung paano lumuhod. Sinundan ng matanda si Humazi, at unti-unting naiintindihan ni Humazi. Kabanata 1498. Lumalabas na ang mga tao ng Panglay Island ay hindi ang mga orihinal na naninirahan. Sunod-sunod na dumating ang lahat sa isla. Sa katunayan, maraming tao ang hindi nakakaalam kung anong uri sila ng mga walang kamatayang magsasaka. Ang dahilan kung bakit sila pumupunta sa Panglay Island ay para mapahaba pa nila ang kanilang buhay sa isla. Matapos lumiko sa isla ng Panglay, may nagpadala ng katulad ng isang banal na kasulatan at hinahayaan ang lahat na bigkasan at magsanay. At sumamba sa takdang panahon. Natuklasan ng maraming tao na pagkatapos ng pagbigkas at pagsasanay, maaari silang mabuhay ng higit sa 100 taong gulang, at unti-unti itong kumalat. Ito ay nagbigay daan din sa orihinal na 12-dosenang mga tao sa Panglay Island na lumaki sa 10-10 libong mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Sabihin ko sa iyo, pagdating ko sa isla, may sakit ako sa buong katawan ko at ngayon ay gumaling na ako, ipinapayo ko sa iyo na manatili, ito ay isang fairyland. Hinikayat ng matanda si Humazen. Ngumiti si Humazi, tama si kuya, pag-isipan ko ito. Umalis si Humazi, ngunit mas marami siyang pagdududa sa kanyang puso. Sino ito? Sino ang nasa likod ng patnubay, na nagpapahintulot sa napakaraming ordinaryong tao na humakbang sa landas ng kawalang kamatayan? Medyo malaki ang bagay na ito, pag-usapan natin ito pagkatapos ng pagsasanay ni David. Hindi nangahas si Humazi na mag-imbestiga pa, kaya nakahanap lang siya ng lugar para kumurap at hintayin si David na makumplito ang kanyang ehersisyo. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng panahon. 3 buwan sa paglilinang, lumipas ang oras sa isang kisap mata. 3 buwan nang naglilinang si David, at hindi siya inabala ng Panglay Island Court, napakapayapa ng lahat. Ngunit sa sandaling ito, libu-libong kilometro ang layo mula sa Kyoto Martial Arts World, biglang may isang lalaking nakaitim, pumapatay at sumisipsip ng kapangyarihan. Maraming tao ang nagpapanik, at ang ilang mga tao ay nag-iisip na si David ay lihim na bumalik. Ang taong ito na si Long Xiao ay hindi alam kung paano kokontrolan ang kanyang sarili. Kung patuloy kong gagawin ito, hindi ko na siya matutulungan. Pabalik-balik na naglakad si Zhu Jishan sa bulwagan ng Martial Arts Alliance. Sa pagkakataong ito, mula sa pagpaslang sa lalaking nakasuot ng itim, alam ni Zhu Jishan na hindi bumalik si David para sa paghihiganti, ngunit mabilis na napabuti ni Long Xiao ang kanyang paglilinang para lamang kumilos laban sa ibang mga sekta. Pamilya sa mundo ng martial arts. Hindi lamang sa Kyoto Martial Arts World, kundi maging sa ibang lugar, ang mga tao ay madalas na nawawala ng walang dahilan. Ang bagay na ito ay lumalaki at lumalaki, kaya si Zhu Jishan ay nasa ilalim din ng maraming presyon. Nagpadala na siya ng isang tao para hanapin si Long Jingguo, at gusto niyang pigilan ng mabuti ni Long Jingguo si Long Xiao.
Sa panahong ito, palaging balisa at balisa si Zhu Jishan. Sa napakatagal na panahon, walang narinig si David mula sa kanya na para bang nawala siya sa mundo. Ngunit hindi pumunta si David sa Kyoto para manggulo, at medyo nakahinga si Zhu Jishan. Ngunit natakot si Zhu Jishan na hindi malaman ni David kung kailan siya babalik sa kabisera at lalaban sa kanilang martial arts association. Mapapaginhawa lang ni Zhu Jishan ang kanyang sarili araw-araw sa pamamagitan ng pag-iisip na naging basura si David, kaya hindi siya nang ahas na magpakita. Sana sa pinuno ng alyansa, hindi ko alam kung bakit ka nagmamadali, bakit mo ako dinadala dito. Nagmamadaling pumasok si Long Jingguo sa bulwagan at tinanong si Zhu Jishan. May mukha ka pang itanong, tingnan mo ang mga ito para sa iyong sarili. Kinuha ni Zhu Jishan ang isang dokumento mula sa mesa at sinampal ito sa mukha ni Long Jingguo, masyado kang nagpipigil kamakailan. Ang mga tao sa mundo ng martial arts ng Kyoto ay nagulat na ang ilang mga tao ay inatake, at maging ang Zhang ng alyansa ay inaatake din. Ang mga martial arts federation sa ibang mga lugar ay nagulat din ng mga balita tungkol sa hitsura ng mga taong nakasuot ng itim. Sinusubukan mo bang guluhin ang buong mundo ng martial arts? Sinasabi ko sa iyo, pinipilit ko ang bagay na ito kapag nalaman ng opisyal, magiging malinaw sa oras na iyon, at walang sinuman sa iyong mahabang pamilya ang gustong mabuhay. Galit na umungol si Zhu Jishan, at siya ay orihinal na nagalit, ngunit ito ay dahil kay Long Jingguo. Sinaway ni Zhu Jishan si Long Jingguo bilang pinuno ng pamilyang Long, at hindi niya mahawakan ang kanyang mukha. Kabanata 1499. Hindi tiningnan ni Long Jingguo ang mga dokumentong iyon at sinabi na may bahagyang hindi nasisiyahang ekspresyon, umaasa ako sa pinuno ng alyansa na hikayatin ko ang aking shower tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi lang ang shower ko ang madalas na gumagawa nito. Kung gusto mong humabol, pumunta ka kay Ningji, pumunta ka sa itim na tansong damit na iyon. Pagkatapos magsalita ni Long Jingguo, tumalikod siya at umalis nang hindi binibigyang mukha si Zhu Jishan. Si Zhu Jishan ay nakatayo doon na walang laman, nakatingin sa likod ni Long Jingguo, at matagal bago nakahinga. Brazen? Too brazen? Anong klaseng ugali ang sinasabi nito sa akin? Napabuntong hininga si Zhu Jishan sa mesa. Gayunpaman, alam mismo ni Zhu Jishan na ang kanyang kasalukuyang pinuno ng alyansa ay isang maling pangalan lamang, at matagal nang nawala sa kanya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Tungkol naman kay Ningji at sa mga itim na tansong damit na iyon, si Zhu Jishan ay walang lakas ng loob. Mahabang pamilya, napakalihim na silid. Isang malamig na liwanag ang nagmula sa katawan ni Long Xiao, at sa paligid ni Long Xiao ay may mga mummified na bangkay sa buong lupa, na lahat ay namatay matapos masipsip sa kanilang kapangyarihan. Nagpadala si Long Jingguo ng mga tao para arestuhin ang mga tao sa lahat ng dako para sa pagsasanay ni Long Xiao. Dati, hinamak ito ni Long Jingguo, ngunit ngayon ay lubos niyang sinusuportahan si Long Xiao. Sa nakalipas na 3 buwan, nagsumikap si Long Xiao, at sa sandaling ito, nakamit na niya ang wow. Ang ganitong bilis ng pag-promote, ang buong mundo ng martial arts ay natatakot na makahanap ng iilan. Ngunit ito ay salamat din sa kaluluwa sa kanyang katawan, kung hindi ay hindi makakapag-strike si Long Xiao ng ganoon kabilis, gaano man siya kay-talento. Naghahanap ng pagkakataong masira ang magandang onang. Hanggat maabot ko ang Grand Marquis, ang buong mundo ng martial arts, sino ang maaaring maging kaaway ko? Napangiti si Long Xiao. Ang pambihirang tagumpay ng malakihang oneng-oneng ay hindi lamang tungkol sa paglilinang. Sa tingin ko si Fan Jiang ay nakulong sa tuktok ng Marquis Wu sa loob ng higit sa 10 taon at hindi kailanman nakalusot upang maging Marquis of the Great Marquis. Ang pambihirang tagumpay ng tulad ng isang malaking imperyo ay nangangailangan ng pagkakataon at proseso, at ito rin ay isang qualitative leap. Kung tungkol sa mga pangyayari kung saan maaaring masira niya ang dakilang marquis, walang sino man ang makapaghuhula. Ang ilang mga tao, marahil sa kanilang mga panaginip, ang kanilang lakas ay bumagsak sa isang mahusay na marquis, at ang buong katawan ay tila narinyo at inilipat sa isang mas mataas na mundo. Kahit na ito ay banal na kamalayan o mastery ng lahat, ito ay isang bagong taas. Kaya kung mas mataas ang kaharian, mas mahirap pasukin. At kung pipilitin mo ang isang pambihirang tagumpay, kung minsan ay mabibigo ka. Kung mabibigo ka, mawawalan ka ng iyong kakayahan at maging ordinaryong tao. Noong nakaraan, mayroon ding mga mandirigma na hindi nakalusot,
hindi nakayanan ang sakit ng isang ordinaryong tao, at nagpakamatay. Hindi ko alam kung nasaan si David ngayon, baka pagkakataon ko na siya. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Long Xiao, at patayo at paalang ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan. Noon pa man ay gusto na niyang patayin si David gamit ang sarili niyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito ang mga pag-atake ni David ay naging dahilan ng pagkamuhi ni Long Xiao kay David. Sa sandaling ito, pumasok si Long Jingguo, naramdaman ang layunin ng pagpatay ni Long Xiao, si Long Jingguo ay nanginginig ng hindi sinasadya. Dahil si Long Xiao ay sinapian ng kaluluwa, palaging nararamdaman ni Long Jingguo na si Long Xiao ay hindi katulad ng kanyang sariling anak. Xiaoir, pinuntahan ako ni Zhu Jishan ngayon at gusto niyang itigil na natin. Sabi ni Long Jingguo kay Long Xiao. Tumigil ka. Saglit na tumawa si Long Xiao, malapit ko nang masira ang dakilang marquee, at lalagpasan ko ang santo ng digmaan sa hinaharap. Ang mahabang pamilya natin ang magiging unang pamilya sa martial arts world sa hinaharap, paano ko titigil? Nang makita ni Long Jingguo si Long Xiao na ganito, ang kanyang puso ay naantig din sa pananabik. Oo, sa hinaharap, ang ating mahabang pamilya ay magbabalik ng karangalan at magiging unang pamilya sa mundo ng martial arts. Si Long Jingguo ay puno ng pananabik at pananabik. Hahanapin ko na si David, hindi siya patay, lagi akong may buhol sa puso ko. Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, lumabas siya ng secret room. Dapat niyang hanapin si David at patayin siya gamit ang sarili niyang mga kamay para makalas niya ang buhol sa kanyang puso at makalusot ng walang kaguluhan. Hindi siya pinigilan ni Long Jingguo, ngunit dumiretso siya sa kuweba. Natakot si Long Ruotong na hindi na niya matakasan ang isa pang suntok. Kabanata 1500. Isla ng Panglay. Si David ay kasing komportable na naliligo sa isang mainit na bukal. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong kalakas na espiritual na enerhiya, at hindi niya ito hinigop ng walang ingat. Dapat mong malaman ang condensing heart art ni David, ito ay isang superior na paraan, ang bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ay mas mabilis kaysa sa ibang mga tao sa parehong mundo. Bilang karagdagan, ang pagbabagong anyo ng espiritual na kapangyarihan ng dantian ni David ay masyadong mabilis, kung hindi, ang espiritual na enerhiya ay papasok sa dantian at hindi maaaring mabilis na mabago sa espiritual na enerhiya, at ang katawan ay malapit nang pumasok sa isang estado ng inis at hindi makakatanggap ng espiritual na enerhiya. Bakit gising pa itong si David? Sa labas ng maliit na patio, si Humazi ay sabik na naghihintay kay David. Si Humazi ay narito ng maraming araw, naghihintay na magising si David mula sa kanyang pagsasanay. Hindi siya naglakas loob na istorbohin siya ng madali. Kung si David ay nasa isang kritikal na sandali ng pambihirang tagumpay, siya ay masasaktan kung madali siya nitong abalahin. Biglang napansin ni Humazi na dalawang sinag ng liwanag ang bumaril sa kalangitan sa isang iglap, na sinundan ng isang nakakatakot na aura na lumalabas sa maliit na patio. Ang hininga ng ikapitong kaharian ng Nascent Soul, ang taong ito ay pumasok sa ikapitong kaharian ng Nascent Soul pagkatapos ng 3 buwan. Nakaramdam si Humazi ng nakakatakot na aura, at agad na nanlaki ang kanyang mga mata, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Dapat mong malaman na kung mas mataas ang kaharian ng immortalidad, mas mahirap itong paunlarin. Bagamat mayroong malaking suporta sa espiritual na enerhiya, kailangan ng oras upang masipsip ang ganoong kalaking espiritual na enerhiya. Pero parang hindi bagay kay David iyon. Ang bilis ng kapangyarihan ni David ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa iba. Sumugod si Humazi sa looban at sinipa ang pinto. Ikaw boy, ikaw ay napakalakas, at sa loob lamang ng 3 buwan ay naabot mo ang ikapitong mundo ng Nascent Soul. Hindi ka panipaniwala ang mukha ni Leneva. Walang kahit katiting na excitement o saya sa mukha ni David, pero bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. Akala ko maaabot ko na ang tuktok ng Nascent Soul, pero ayokong maging ganoon kasama. Ang mga salita ni David ay halos mapasok si Humazi ng dugo. Siya ay nasa Panglay Island sa loob ng ilang buwan, at ang kanyang lakas ay hindi tumaas, ngunit si David ay lumaki ng husto na hindi pa rin siya nasisiyahan. Napaka-perwisyo na ng growth rate. Hindi ka pa nakontento. Totoong mas patay ang mga tao kaysa sa iba. Huminga sandali si Humazi. Kung walang pagtutol, maaari ko talagang maabot ang rurok ng Ascending Soul, ngunit sa panahon ng paglilinang, tila nakatagpo ako ng pagtutol at hindi ako makakagawa ng isang hakbang pasulong.
Hindi kaya ang isla ng Panglay na ito ay maaari lamang gumawa ng mga tao na na-promote sa Nascent Soul, hindi. Bumangon ka na ba? Seryoso ang mukha ni David, nakakunot ang kanyang mga kilay habang iniisip ang mga nangyayari. Sa una, ang pagsasanay ay umusad ng napakabilis, ngunit ang paglaban ay tumaas habang ito ay umuusad ng paurong. Hanggang sa ikapitong mundo ng Nascent Soul, tumigil talaga ang bilis ng pag-aayos ni David, kaya nagising si David. So naapektuhan ka rin. Si Humazi ay mukhang nagulat, naisip niya na ang pagbuo o ang sumpa ay hindi makakaapekto kay David. Kumusta ang iyong pananaliksik nitong mga nakaraang buwan? Tanong ni David kay Humaz. Mabilis na sinabi ni Humazi kay David ang kanyang nalalaman. Nang mabalitaan ni David na maraming templo sa isla ng Panglay at iisa lamang ang rebeltong bato sa mga templo, naramdaman niyang may mali. Nadaman niya na tiyak na may mali sa rebeltong bato na ito at napakaraming templo ang nagpapanatili ng parehong rebeltong bato, malamang na ginawa ito ng kusa. Let's go! Dalhin mo ako para makita. Hindi na makapaghintay si David na makita ito. Paano ang mga kaibigan mo? Itinuro ni Humazi ang isa pang silid. Gigisingan ko siya. Pumunta si David sa katabi at ginaising si Zhao Chuang mula sa kanyang pagsasanay. Sa nakalipas na mga buwan, tumaas ang lakas ni Zhao Chuang, at pagkatapos ng ilang buwang pagsasanay, nagkaroon siya ng pakiramdam ng kalungkutan. Kuya Chen, bakit pakiramdam ko ay hindi nagbago ang lakas ko? Si Zhao Chuang ay mukhang nalulumbay. Kabanata 1501. Pagkatapos ng napakaraming pagsasanay, ang kanyang lakas ay hindi nagbago. Kailan kaya siya maglilinang kay Marky Wu at pakasalan si Xiaoro? Tinitigan ni David ang ibabang tiyan ni Zhao Chuang. Ang enerhiya na naipon sa dantian ni Zhao Chuang ay sumailalim na sa mga qualitative na pagbabago, ngunit ang lakas ni Zhao Chuang ay hindi nakikitang tumaas. Huwag kang mag-alala, naniniwala akong malapit mo nang marating si Marky Wu. Inaliw ni David si Zhao Chuang, bagamat hindi alam ni David kung bakit hindi tumaas ang lakas ni Zhao Chuang, sigurado siya na hanggat nahanap niya ang ubod ng problema, ang lakas ni Zhao Chuang sa kanyang dantian ay magpapalaki ng kanyang lakas ng mabilis. Naglakad sina David, Humazi, at Zhao Chuang patungo sa pinakamalapit na templo. Kasabay nito, sa mansyon sa ipinagbabawal na lugar ng palasyo, mataimtim na tumangala si Huli Daxian sa langit. Sa isla ng Panglay, mayroon pa bang mga Panginoon na dumaraan sa gayong nakakatakot na pagbabago-bago sa espiritual na kapangyarihan? Bulong ni Huli Daxian sa sarili. Hindi nagtagal, nakatanggap ng utos si Du Ziting na sumugod, at nang makita si Huli Daxian, napaluhod siya. Huli Daxian, hindi ko alam, hinahanap mo ba ako, ano ang problema? Tanong ni Du Ziting. Let me ask you, umalis na ba sa Panglay Island ang mga kabataan ng Nascent Soul World na binanggit mo? Tanong ni Huli Daxian. Hindi, nakapunta na siya sa isla ng Panglay, pero hindi pa siya umalis ng bahay. Sagot ni Du Ziting. Nang marinig ito, si Huli Daxian ay natahimik sandali, magpadala ng isang tao upang tingnan kaagad, ang binatang ito ay maaaring nakalusot muli, at ang kanyang kaharian ay hindi mababaw. Kapag narinig mo ang balita, dumiretso ka sa akin. Naiintindihan. Tumango si Du Ziting at umalis. Nakatingin pa rin si Huli Daxian sa langit, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Master, kailan ka bubuhayin mula sa mga patay? Lagi akong masama ang pakiramdam. Ungol ni Huli Daxian. Panglay Island, sa loob ng templo. Dito, ang mga tao ay pumupunta dito araw-araw upang mag-alay ng insenso at kawtaw, at ang mga taong pumupunta rito ay pawang napakadyoso at iginagalang ang rebeltong bato sa kanilang harapan. Pinagmasdan ni David ang mga taong pumapasok at lumalabas, at walang kakaiba dito. Bagamat ang mga taong ito ay mga immortal na magsasaka, lahat sila ay namuhay ng mga ordinaryong tao, na parang hindi nila alam na sila ay mga immortal na magsasaka, at walang sinuman ang nahuhumaling sa lumalagong immortal. Ang tibay ng katawan at ang pagpapalawig ng haba ng buhay ay nakapagpasaya sa mga taong ito, at walang sinuman ang nakaisip tungkol sa mahabang buhay. Tara, pasok tayo at tingnan natin. Naunang pumasok si David sa templo. Kung titignan ng rebeltong bato sa harapan ko ay napaka-ordinaryo nito at walang kakaiba dito at medyo itim ang rebeltong bato dahil pinausukan ito ng maraming taon.
Agad na naglabas ng Divine Consciousness si David, at pagkatapos ay tinakpan ng Divine Consciousness ang rebeltong bato, sinusubukang alamin kung kakaiba ang rebeltong bato. Gayunpaman, sa panahon ng pagsisiyasat, natuklasan na ang estatwa ng bato ay inukit mula sa ordinaryong bato, at walang natagpuan, na labis na ikinalitaw ni David. Kuya, tatanungin kita, bakit ka lumuluhod at sumasamba sa ordinaryong batong rebeltong ito? Sino itong rebeltong bato? Pinigilan ni David ang medyo may edad na lalaki at nagtanong. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay David, at pagkatapos ay sinabi, ito ang Diyos sa isla ng Panglay. Sinasabi na ang isla ng Panglay na ito ay itinayo ng taong ito, kailangan nating pasalamatan ang iba para sa mga pakinabang ng isla ng Panglay. Nang matapos magsalita ang medyo may edad na, hindi niya pinansin si David at dumiretso siya para lumuhad at sumamba sa rebeltong bato. Sa sandaling ito, dumating ang ilang nakabaluti na gwardya, na lahat sila ay galit na galit, at pinalibutan nila si David at ang iba pa. Ang pinuno sa kanila ay isang binata na may hawak na folding fan at nakasuot ng satin, ngunit kahit bata pa ito ay hindi naman mahina ang kanyang aura. Tiningnan ni David ang taong ito, tulad ng Playboy image sa teleserye, hindi siya tinatayang makakaligtas sa 2 episode. Sino ka? Bakit hindi ka sumasamba kapag pumapasok ka sa templo? Do you dare to use your spiritual sense to investigate? Tumingin ang binata kay David at sa iba pa, at saka galit na sumigaw. Noon lang nalaman ni David na kakalabas lang niya ng kanyang banal na katalinuhan at pinukaw ang mga taong ito. Kabanata 15:02. Sorry, kagagaling lang namin sa labas at hindi namin alam ang rules. Nang makita ito, sumugod si Humazi at nagpaliwanag sa binata. Sa labas. Nang tumingin muli ang binata kay David at sa iba pa, sinabi niyang walang pakialam, dahil hindi ko naiintindihan ang mga patakaran, hindi na ako mag-abala pa sa iyo, pumunta ka at yumuko. Paulit-ulit na tumango si Humazi, okay. Sa kabilang banda, si Zhao Chuang, habang tinitingnan ang mapagmataas na hitsura ng binata, ay matagal nang hindi nasisiyahan. Nang makita ang sunod Sonyere na pagganap ni Humaz, nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan. Paano sasabihin, si Zhao Chuang ay dating isang dod, isang mayaman at makapangyarihang bata, hindi niya kayang tiisin ang galit na ito. Hinihiling mo sa amin na lumuhod, at kami ay lumuhod. Sirang batong tao, ano ang impyerno na dapat sambahin? Tanong ni Zhao Chuang sa binata. Ang mga salita ni Zhao Chuang ay agad na pumukaw sa galit ng kabataan, at ang mga nakabaluti na gwardya ay direktang pinalibutan si Zhao Chuang. Lakas ng loob, maglakas loob na maging bastos sa prinsipe, kamatayan ng hukuman. Pagkasabi nito, ang machete sa kamay ng gwardya ay sabay-sabay na tumama kay Zhao Chuang. Si Zhao Chuang ay nagpakita ng paghamak sa kanyang mukha. Ang lakas ng mga gwardya na ito ay sadyang walang kapantay para sa kanya, kaya hindi natakot si Zhao Chuang. Inabot niya at hinawakan ang machete, pagkatapos ay sinipa ito. Ang gwardya ay agad na sinipa sa lupa, at ang iba pang mga gwardya ay sumugod kay Zhao Chuang. Okay, huwag kang mag-away. Si Humazi ay humakbang pasulong, at ang hininga sa kanyang katawan ay sumabog, na agad na nakaramdam ng pressure sa mga gwardya at hindi makahakbang pasulong. Nang maramdaman ang hininga ni Humaz, halatang nagbago ang mukha ng binata, at pagkatapos ay kumunat ang kanyang mga kilay habang nagtatakang nakatingin kay Humaz. Bumalik ka! Nagsalita ang binata, at lahat ng mga gwardya ay umatras. Lumuhad kami dito, lumuhad kami dito. Paulit-ulit na tumango si Humazi sa binata, at saka hinaila sina Zhao Chuang at David para lumuhad at sumamba. Huwag kang manggulo dito, kung hindi, paano natin iimbestigahan ang mga sekreto dito? Bulong ni Humazi kay David. Medyo hindi pa rin nasisiyahan si Zhao Chuang, ngunit sinabi ni David, Zhao Chuang, makinig kay Master Hua. Nang makita si David na nagsasalita, si Zhao Chuang ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Ang tatlong ito ay pumasok sa templo at pagkatapos ay lumuhad at sumamba. Habang sila ay nakaluhod at nakayuko, isang mahinang puting liwanag ang sumilay mula sa kanila, at ang estatwa ng bato ay agad na hinigop. Walang kakaibang naramdaman sina Zhao Chuang at Humazi, ngunit biglang sumimangot si David at saka diretsyong tumitig sa rebeltong bato na nasa harapan niya.
Sa sandaling iyon, nang siya ay nakaluhod pa lamang at sumasamba, naramdaman ni David ang isang bakas ng espiritual na kapangyarihan na hindi maipaliwanag na sinipsip sa kanyang katawan, at pagkatapos ay pumunta sa batong estatwa. Kakaiba ang rebeltong bato na ito. Sabi ni David sa mahinang boses. Anong kakaiba? Hindi mo ba tiningnan? Kakaibang tanong ni Humazi. I just checked my consciousness, pero hindi ko mahanap. I need to check it again. Sabi ni David, saka tumayo at naglakad patungo sa rebeltong bato, at maingat na inilagay ang kamay sa rebeltong bato. Agad namang ikinagulat ng mga nasa paligid niya ang eksena ni David. Brave! How dare you touch the gods with your hands, that's too presumptuous. Bumalik ka, nakikipag-date ka kay kamatayan. Patayin mo siya. Nang makita ng mga tao sa paligid ang ginawa ni David, nagalit silang lahat. At narinig ng mga kabataan sa labas ang hiyawan at dali-daling pumasok. Nang makita niyang hinawakan talaga ng kamay ni David ang rebeltong bato, bigla siyang nagalit. Hayaan mo, nililigawan mo si kamatayan. Ang binata ay agad na sumabog sa kakilakilabot na mga gawa. Gayunpaman, hindi kumilos ang binata kay David dahil natatakot siyang kumilos dito at masira ang rebulto. Ngunit tila hindi ito narinig ni David, hindi niya pinansin ang binata, ngunit ang lakas ng kanyang kamay ay lumakas at may mga bitek sa batong rebulto sa isang iglap at sa isang iglap ay nabasag ito. Kabanata 1503. Sa sandaling gumuho ang estatwa ng bato, ang kapangyarihan ng magic circle ay agad na nawala. Bulong ni David sa kanyang sarili, syempre, may porma sayon, mukhang maganda ang hula ko. Nang makitang talagang winasak ni David ang rebeltong bato, lalo pang lumakas ang galit ng kabataan. Sentensya ng kamatayan. Hinampis ng palad ng binata si David. Kasabay nito, sumugod ang ilang gwardya na may hawak na mga machete sa kanilang mga kamay. Nang makita ito, humakbang si Zhao Chuang at pinatigil ang ilang gwardya, habang si Humazi ay nakasimangot at kamakaway ng random, at nahulog ang lahat ng mga gwardya. At nakarating na ang binata sa harapan ni David at agad na hinampis si David sa dibdib ng suntok sa mukha. Boom! Matapos ang malakas na tunog, hindi gumagalaw ang katawan ni David, at nag-iisip pa rin siya, ngunit nabigla ang binata sa lakas ng suntok. Ang eksenang ito ay nagpabago ng husto sa mukha ng binata, at tumingin siya kay David nang may pagtataka. David, ano sa tingin mo bakit mo sinira ang batong rebulto na ito? Nalilitong tanong ni Humazi kay David. Ilang mga templo ang mayroon sa kabuuan? Hindi sinagot ni David si Humaz, ngunit tinanong niya si Humaz. Nagulat si Humazi at sinabing, hindi ko alam, ngunit may daan-daan sa kanila. Bahagyang nanliit ang mga mata ni David, mukhang may alam. Pagkatapos sabihin ito, lumabas si David, at narinig ni Humazi ang ulap ngunit sumunod sa likuran. Sa sandaling ito, sa labas ng templo, nakatagpo ni Zhao Chuang ang isang binata. Sa sandaling ito, 12 ng mga gwardya ang dumating at pinalibutan ang lugar. Sinulyapan lang ni David ang mga taong ito, hindi sila pinansin, at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Sira na ang rebeltong bato, at gusto mo pang umalis, imposible. Sa susunod, gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa kapangyarihan ng mga Diyos. Sabi ng binata at nagsimulang bangulong ng kung ano-ano. Parusa ng Diyos. Ginamit ng Crown Prince ang parusa ng Diyos. Ang taong ito ay nararapat. Kung siya ay manggahas na sirain ang batong estatwa ng mga Diyos, siya ay karapat-dapat sa kamatayan. Darating na ang parusa ng Diyos, walang mabubuhay. Gulat na nagsalita ang mga tao sa paligid at saka nagtago. Binibigkas ng kabataan ang pamamaraan, at hindi nagtagal ay lumitaw ang isang sinag ng liwanag sa itaas ng ulo ni David. Ang sinag ng liwanag ay parang isang haligi, at ito ay lubhang nakasisilaw. Biglang nanlaki ang mga mata ni Humaz at may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Old technology. Bakit may alam pa rin itong teknolohiya? Nagulat si Humazi, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Anong sinaunang mahika? Hindi pa rin maintindihan ni David kung bakit gulat na gulat si Humazi. Pagkatapos ng lahat, pagdating sa mga spells at incantation, si Humazi ay mas propesyonal. Terena, umalis ka na dito. Walang oras si Humazi para magpaliwanag, kaya hinailan niya si David at gustong umalis. Gayunpaman, biglang lumitaw ang mga itim na tanikala sa ilalim ng mga paa ni David, na agad na nagbigkis sa kanya.
Pagkatapos ng sinag ng liwanag sa itaas ng kanyang ulo, nahulog ito mula sa langit at binomba si David sa isang iglap. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, lumipad ang alikabok, at nagsimulang manginig ang buong lupa. Sina Humazi at Zhao Chuang sa gilid ay nahulog din sa ilalim ng epekto ng malaking puwersa. Nang makita ang tagpong ito, bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ng binata. Kasabay nito, sa ipinagbabawal na lugar ng palasyo, tinitigan ni Huli Daxian ang rebeltong bato na higit sa 10 metro ang taas sa kanyang harapan, tinitingnan ang hindi kumpletong piraso ng rebeltong bato, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Dahil may nang-ahas na sirain ang isang rebeltong bato, impyerno lang. Pagkatapos ay hinawakan ni Huli Daxian ang cetro sa kanyang kamay, at ang puting perlas sa cetro ay nagbuga ng liwanag, at ang liwanag ay tumaas sa langit. Hindi pala magic technique ng binata ang tinatawag na divine punishment. Ang ibinabato niya ay hindi isang divine punishment spell, kundi mga ordinaryong psychic spell. Hanggat binibigkas niya ang spell, mararamdaman ito ni Huli the Great Immortal. Pagkatapos, gumamit ng spell ang dakilang immortal na si Huli, at direktang dumating ang banal na parusa. Kabanata 1504. Ang ganitong uri ng diskarte ay hindi lamang nagpapaniwala sa lahat sa isla ng Panglay sa mga Diyos, ngunit maging ang mga matataas na opisyal sa palasyo ay nakumbinsi. Tila hindi alam ng binata na hindi niya gawa ang pormasyong ito. Darating na ang parusa ng Diyos, walang makakaligtas, ito na ang katapusan ng kalapastanganan at pagkasira ng rebulto. Kinausap ng binata ang mga tao sa paligid niya sa mataas na tono. Tila, ang mga tao sa paligid ay natakot din at ang lahat ay tumanggo ng matindi, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na kutsain ang rebulto. Nagulat at nahihilo sina Humazi at Zhao Chuang, at dahan-dahan silang bumangon. Sa pagtingin sa usok at alikabok sa kanilang harapan, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyari kay David. Sino ang nagsabi na walang makakaligtas sa parusa ng Diyos? Sa sandaling ito, sa alikabok, dahan-dahang lumabas ang figure ni David. Sa pagkakataong ito, saglit na natahimik ang binata, at nanlalaki ang mga mata ng mga tao sa paligid niya, hindi kapanipaniwala ang kanilang mga mukha. Mga Diyos sa kanilang mga puso, natakot si David na masira sila sa sandaling ito. Walang nakitang galo si David sa kanyang katawan, at maging ang kanyang damit ay buo. Sa sandaling dumating ang banal na parusa, na isaaktibo na ni David ang kanyang hindi masisirang gininto ang katawan. Paano ito posible? Paano ito posible? Ang binata ay hindi nakaimik at tumingin kay David na hindi makapaniwala, sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay gusto kong malaman kung sino ka. Bakit mo gustong makuha ang espiritual na kapangyarihan ng ibang tao? Hindi nakakagulat na ang mga tao dito ay hindi maaaring mapabuti ang kanilang mga kapangyarihan. At ang mayamang espiritual na enerhiya dito ay tiyak na hindi isang natural na porma sayon, tama ba? Dahan-dahang naglakad si David patungo sa binata at matalas na mata na nagtanong. Napaatras ng isang hakbang ang binata, at tinanong siya ni David ng mahabang tanong. Sa katunayan, hindi niya alam ang sinabi ni David. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ko talaga maintindihan. Umatras ang binata, at pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mukha, ibigay mo sa akin ang lahat, kunin mo ang mga taong ito. Inutusan ng binata ang 12 ng mga gwardya na sumugod kay David at Humaz. Agad na pumipilit si David. Bago pa siya maabot ng 12 ng mga gwardya, idiniin sila ng puwersang ito sa lupa, hindi man lang makagalaw. Biglang naglabas ng itim na punyal ang binata at itinutok kay David. Ang parusa ng Diyos ay hindi makakasakit sa iyo, hayaan mo akong makita kung ang sinaunang banal na sandata na ito ay makakasakit sa iyo. Galit na galit ang mukha ng binata, at inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa itim na punyal sa kanyang kamay. Kumalabog. Sa isang matalim na tunog, marahas na sinaksak ng punyal si David, ngunit hindi ito nasaktan kay David. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni David, at pagkatapos ay hinawakan niya ang itim na punyal. Anong sinaunang sandatang mahika, Taksil? Pagkasabi nito, gumamit si David ng kaunting puwersa, at agad na nabasag ang itim na punyal. Tulala ang binata, humakbang siya ng paulit-ulit, at tuluyang napaupo sa lupa. Nang maramdaman niya ang nakakatakot na pagpilit sa katawan ni David, bumuhos ang malamig na pawis sa noo ng binata. Dahan-dahang naglakad si David patungo sa binata at saka tumingin sa kanya.
Ikaw. Ano ang gusto mo? Ako ang prinsipe ng korona ng palasyo, at ang aking ama ay si Duzeteng hindi mo ako maaaring patayin, kung hindi ay hindi ka pakakawala ng aking ama. Duwag ang binata at lumayo sa ama. Ikaw Zeteng. Napangiti si David sa gilid ng kanyang bibig, masakit pa rin ang ulo ko. Kung tatanungin kita ngayon, sagutin mo ako ng tapat. Hindi ko nga alam kung ano ang tinanong mo. Napakamot ng ulo ang binata. Hindi ko alam. Nanlamig ang mukha ni David, at ang mapilit na puwersa sa kanyang katawan ay naging mas mayabang. Agad na lumuhad ang binata sa harapan ni David at nagpatuloy sa pagyuko. Kuya, hindi ko talaga alam. Takot ang mga kabataan. Sa pagtingin sa prinsipe ng korte, yumuko sa harap ni David, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid niya ay nagbago, at mayroong isang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa aking puso. Kabanata 1505. Parang hindi niya talaga alam. Sa sandaling ito, lumapit si Humazi at sinabi kay David. Nakita rin ito ni David, walang alam itong prinsipe ng palasyo. Anong problema ng Crown Prince, hindi ko alam kung ano ang itatanong ko. Nagmura si David, pero hindi naglakas loob na umutot ang binata. Gayunpaman, tinanong ni Humazi ang binata, tinatanong kita, sino ang nagturo sa iyo ng iyong mga sinaunang pamamaraan? Oo. Nag-alinlangan ang binata, at parang wala siyang gustong sabihin. Hinampis ito ni Humazi ng suntok, dahilan para agad na namula at namamaga ang mukha ng binata. Namangha si David sa ginawa ni Humaz. Kanina lang, si Humazi ay nasa kalmadong ugali, tumatango at yumuyuko sa binata, ngunit ngayon ay hindi siya pumayag at pumatol sa mga tao. Master Hu, ano ang ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni David. Kahit saan, ganito na, at hindi ko na may tatago kung bakit nasanay ka pa rin sa kanya. Paliwanag ni Humazi. Nang marinig ito ni David, saglit siyang natahimik. Oo, hindi ako masanay sa kanya. Nang matapos magsalita si Zhao Chuang, sumugod din siya sa kanya, itinaas ang paa, at sinipa ang binata. Ngunit bago bumagsak ang paa ni Zhao Chuang, agad na sumigaw ang binata, sabi ko, ang mahika na ito ay itinuro sa akin ng aking ama, kakaunti lamang ang mga tao sa isla ng Panglay na nakakaunawa ng ganitong uri ng banal na parusa. Halika, dalhin mo ako sa iyong ama. Agad na binuhat ni Humazi ang binata. Master Hu, may balak ka bang pumasok sa palasyo? Tanong ni David. Gayunpaman, hindi tayo makapag-iimbestiga ng palihim. Tanungin mo ng direkta si Duzeteng. Gayunpaman, hindi mo siya kalaban. Ngumiti si Humazi kay David. Nang makita ito, ngumiti lang si David at sumunod. Anak, hayaan mo akong sabihin sa iyo, huwag kang maglaro, ang iyong ama ay isang pinakamataas na kapangyarihan ng Jindan, ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay nasa Nascent Soul World. Binuhat ni Humazi ang binata, pagkatapos ay itinuro si David at sinabi. Tumingin ang binata kay David na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi siya lubos na naniniwala na ang edad ni David ay maaaring ang Nascent Soul Realm. Nang makitang hindi siya pinaniwalaan ni David, ang aura mula sa kanyang katawan ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Sa ngayon, kalahati lang ng kanyang lakas ang ginamit ni David, o kung pinilit lang ito ay magdudulot ng pagbagsak at pagkamatay ng mga taong ito. Naramdaman muli ang hininga ni David, na puno ng takot ang mga mata ng binata. Pagkatapos ay nanginginig niyang sinabi, ikaw. Isa ka ba talagang bagong mundo ng kaluluwa? Paano ito magiging peke? Hindi mo ba nararamdaman ang iyong hininga sa iyong sarili? Malamig na ngumiti si David. I feel it. Na-offend ako ngayon lang, sana wag kang mag-offend, talagang makikipagtulungan ako sa'yo, magagawa mo lahat ng gusto mo, alahas na ginto at pilak, mga bihirang dilag, court natin sila. Nagmamadaling sabi ng binata. Hindi kami magnanakaw, ano ang gusto namin sa iyo, at isang bihirang kagandahan, palibhasa'y magsasaka ka pa, at gusto namin ng mga alahas na ginto at pilak, ano ang silbi ng isang bihirang kagandahan. Hinampis ni Humazi ang binata sa likod. Tama ang masterclass, may mga apothecary sa court namin na pwedeng magbigay sa iyo ng medicinal herbs. Binugbog ang binata, hindi nagalit, pero nakangiting sabi nito na pakiusap. Nang mabalitaan ni David ang tungkol sa parmasyutiko, siya ay agad na interesado, nais niyang makita kung anong uri ng parma siya ang naririto.
Pagkatapos ng lahat, si David ay nasa Medicine God Valley lamang. Nakita na niya si Elder Shu at ang iba pa na nagpino ng gamot, ngunit hindi pa siya nakakita ng sinumang nagpino ng gamot. Ilang tao ang naglakad at nagkwekwentuhan, si David at ang iba ay naiintindihan din nila ang mga kabataan. Ang pangalan ng lalaking ito ay Dunan, ang nag-iisang anak na lalaki ni Du Ziteng. Bagamat ito ay medyo mapaglaro at exaggerated, hindi naman ito masama, at hindi ito nakakaabala sa mga ordinaryong residente ng Panglay Island. Ang pangalang ito ang nagpatigil kay David sa mahabang panahon. Pakiramdam ko ang taong nagpangalan sa dalawang lalaking ito ay may alitan sa pamilya Do. Kabanata 1506. Sa loob ng palasyo. Nagpapahinga si Du Ziteng, ngunit sumugod ang unang elder. King Du, hindi maganda, may nagbalita na kinuha ang prinsipe. Nag-aalalang sabi ng matanda. Biglang tumayo ang nakahigang katawan ni Du Ziteng. Sino? Sinong nang ahas na hulihin ang anak ko? Galit na tanong ni Du Ziteng. Nabalitaan ko na may ilang dayuhan na dumating sa ating Panglay Island ilang sandali lang ang nakalipas. Sabi ng matanda. Halika, tawagan mo ako ng isang koponan at maglakas loob na hawakan ang aking anak sa Panglay Island na talagang pagod na ako sa buhay. Si Du Ziteng ay puno ng mamamatay tao na aura. Dapat mong malaman na ang kanilang pamilyang Do ay may ganap na autoridad sa Panglay Island, sino ang mangangahas na hawakan ang pamilyang Do. Hindi nagtagal, nagtipon si Du Ziteng ng daan-daang tao at umalis sa palasyo sa maringal na paraan. Sa pagkakataong ito, dinala din ni Dunan si David at ang iba pa sa palasyo. Maraming nag-uusap at nagtatawanan, halatang maraming kakilala. Ito ang aking tahanan. Itinuro ni Dunan ang palasyong nasa harapan niya. Sobrang nakakabilib. Nang makita ito ni Zhao Chuang, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Noong una, akala niya ay medyo maganda ang huying vilya ng kanyang pamilya, ngunit nang makita niya ang palasyong ito at ang sarili niyang bahay, para itong basura. Nakita ko na ang palasyo ay itinayo gamit ang isang napaka-espesyal na pamamaraan, at ito ay malinaw na may mahabang kasaysayan. Bawat ladrilyo at bato sa konstruksyon ng palasyo ay tila direktang pinakintab ng mga tao. Ang kamalayan ni David ay kumalat at agad na tinakpan ang pader ng lungsod ng palasyo. Gusto niyang makita kung ang gayong kahangahangang palasyo ay protektado ng isang porma sayon. Ngunit pagkatapos ng mahabang pagsisiyasat, walang tugon mula sa palasyo, na nangangahulugan na ang palasyo ay hindi protektado ng isang porma sayon, na nagparamdam kay David ng kaunting kakaiba. Sa ganoong mahalagang lugar sa mundo ng immortalidad sa Panglay Island, lohikal na pagsasalita, dapat mayroong pagbuo ng pagtatanggol. Dunan, ilang taon na ba naitayo ang iyong palasyo? Tanong ni David kay Dunan. Umiling si Dunan, hindi ko alam, narinig ko mula sa aking ama na nang dumating ang aming pamilyang Do sa isla ng Panglay, naroon ang palasyong ito. Di ba bahay mo yan? Nagtatakang tanong ni Zhao Chuang. Umiling si Dunan, hindi, ayon sa talaang kanan, ang aming pamilyang Do ay dumating lamang sa Panglay Island mahigit 400 taon na ang nakalilipas. Ang palasyong ito ay umiral ng mahigit 1,000 taon. Paano ito itatayo ng ating pamilya? Sige, pasok na tayo sa loob at tingnan. Nanguna si David at naglakad patungo sa palasyo. Dahil hindi ang pamilyang Do ang orihinal na may-ari dito, tiyak na maraming sekreto dito. Nang si David at ang iba pa ay humakbang pasulong ng 2 hakbang, nakita nila ang daan-daang tao na naglalakad palabas ng palasyo, bawat isa sa kanila ay nakasuot ng baluti, napakaganda. Ang isa sa mga pinuno ay natatakpan ng gintong baluti, na may hawak na isang maringal na sibat. Bakit lumabas ang tatay ko? Napaungol si Dunan nang makita niya ang taong nasa harapan niya na nakasuot ng golden armor. Bago makapagsalita si Dunan, galit na lumapit si Du Ziteng kay David at sa iba pa. Matapang na tanga, maglakas loob na hulihin ang aking anak, bitawan mo ako, kung hindi, mamatay kang walang libing. Galit na umungal si Du Ziteng, ang kanyang aura ay bumubulusok ng walang lihim. At nakita ng dakilang elder sa tabi ni Du Ziteng si David, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, ikaw ba? Kilala mo ba sila? Tanong ni Du Ziteng sa dakilang elder. King Du? Ang taong ito ang sinabi ko sa iyo, isang taong naabot na ang nascent soul world sa murang edad. Tinuro ng matanda si David at sinabing. Nang marinig ang sinabi ng unang elder, ang mukha ni Du Ziteng ay naging sobrang pangit.
Ang kalaban ay ang nascent soul realm, at siya lang ang peak ng Jindan, at hindi siya kalaban. Pare, nagkamali po kayo. Hindi po nila ako hinuli. It's not good for me. It's just a misunderstanding. Let's talk about it after you go inside. Nagmamadaling sumulong si Donan at nagpaliwanag kay Duziteng. Kabanata 1507. Nang makita ito, nakita ni Duziteng na maayos na ang kalagayan ng kanyang anak, kaya't inilagay niya ang kanyang bantay at iwinagayway ang kanyang kamay, pumasok tayo at mag-usap. Ayaw din ni Duziteng na sundan ang umuusbong na master ng Soul World bilang kanyang kaaway. Mas mainam kung maaari itong gawing jade at seda. Hindi nagtagal ay dumating ang lahat sa palasyo, at nagpadala si Duziteng ng mga tao upang maghanda ng maraming mayayamang bagay upang aliwin sila ni David. Gayunpaman, makikita na medyo maingat pa rin si Duziteng sa kanyang pagiging magalang kay David at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, si David at ang iba pa ay biglang dumating sa Panglay Island, at hindi alam ni Duziteng ang kanilang intensyon. At ngayon ang mga taong tulad ni Duziteng ay hindi alam ang tunay na pagkatao ni David. Kung alam nilang siya ang David na pumatay kay Duda, hindi ko alam kung magiging magalang sila kay David. Marami, hindi ko alam kung pumunta ka sa Panglay Island para masaya o kung ano pa. Tanong ni Duziteng kay David at sa iba pa. King Do? Curious lang kami, halika at tingnan mo. Sabi ni David. Curious? Anong curious? Hindi naintindihan ni Duziteng kung ano ang pinagtataka ni David. King Do? Dahil nagtanong ka, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang iyong Panglay Island ay puno ng espiritual na enerhiya, at ito ay isang mahusay na lugar upang linangin. Ang mga tao sa isla ay dapat na makapangyarihan, ngunit bakit kayo mga taga Panglay Island, ang pinakamataas ay ang Jindan Peak? Diretsong tanong ni David. Bagamat alam ni David ang ilan sa mga lihim, gusto pa rin niyang makakuha ng kumpirmasyon mula kay Duziteng. Nang marinig ito ni Duziteng, walang magawa siyang bumantong hininga. Sa totoo lang, alam na natin ang problemang ito na binanggit mo, pero hindi ko alam ang dahilan, pero kahit hanggang sa rurok ng Jindan lang ang kaya nating linangin, kontento na tayong lahat. Dapat mong malaman na marami sa mga walang kamatayang magsasaka sa Panglay Island ay mga ordinaryong tao lamang. Sa kanilang mga mata, walang pagkakaiba sa pagitan ng mga mundo. Ang alam lang nila ay walang sakit o sakuna, at ang mapayapang buhay ay mabuti. At lahat ng tao sa Panglay Island ay maaaring mabuhay ng higit sa 100 taong gulang, na walang kapantay sa labas. Bakit hindi mo ipagpatuloy ang paglilinang sa mas mataas na larangan, walang nag-aaral dito? Baka may panunupil dito. Matapos makinig sa paliwanag ni Duziteng, si David ay natigilan saglit. Hindi niya inaasahan na si Duziteng, ang taong ito, ay ayaw ng kapangyarihan. Tila kapag naabot niya ang tuktok ng Jindan, siya ay lubos na nasisiyahan. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Duziteng, hindi sigurado si David kung nagsisinungaling si Duziteng sa kanya. Kaya't ipinikit niya ng bahagya ang kanyang mga mata, at ang isang lubhang nakakatakot na banal na kamalayan ay biglang nagliwanag ng labis. Habang umuunlad ang kaharian ni David, tumataas din ang kamalayan ni David. Ang eksena ay labis na natatakot na ang lugar na sakop ng banal na kamalayan ay mas malawak. Ang kamalayan ni David ay nakakalat sa buong palasyo, at sinubukan niyang alamin kung anong mga lihim ang hawak ng palasyo. Hindi napigilan ni Duziteng si David nang makita niya ang nanghihinang malay ni David. Hindi nagtagal, nagkamalay si David, at walang ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang wala siyang nahanap. Pare, aksidente nilang nabasag ang rebulto ng isang Diyos, tandaan na humingi ng kapatawaran sa mga Diyos. Sa sandaling ito, pinag-uusapan ni Donan ang tungkol sa pagsira ni David sa rebultong bato. Gayunpaman, hindi niya sinabi na sinadyang sinira ito ni David, ngunit sinabi na hindi siya nag-iingat, at nakita na nais din ni Donan na tulungan si David at ang iba pa. Ano? Nasira idol? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Duziteng. Nang makita ito ni David, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi, Haring Do, hindi ko sinasadyang nabasag ko ang isang rebulto na bato. Nagulat ba si King Do? Mabilis na nabawi ni Duziteng ang kanyang ekspresyon, umiling, at sinabing, walang sikreto, ito ay upang lumikha ng isang paniniwala para sa lahat sa loob ng 2 araw, hayaan ang craftsman na mag-ukit ng isa. Gabi na, kaya pwede ka na dito.
Pagkatapos magsalita ni Du Ziteng, tumingin siya kay Donan at sinabing, Nanner, kumuha ka ng ilan sa kanila para maghanap ng restroom. Kabanata 1508. Nang makita ito, hindi na nagsalita si David, ngunit tumayo siya at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, handang umalis kasama si Donan. Sandali lang. Nang malapit nang umalis si David, biglang sumigaw si Du Ziteng, itong maliit na kapatid, maglakas loob na tanungin ang iyong marangal na pangalan. Pagkatapos ng mahabang talakayan, hindi pa rin alam ni Du Ziteng kung ano ang pangalan ni David. David. Dahan daw ang sinabi ni David ang pangalan niya. Pagkasabi ni David ng pangalan niya, naging awkward agad ang atmosphere on the spot. Agad ding nag-iba muli ang kutis ni Du Ziteng, kasama na si Donan, ilang beses ding nagbago ang tingin niya kay David. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Du Ziteng, kilala mo ba si Doda? Tumango si David, alam ko, pinatay ko siya. Nang makitang inamin ito ni David, huminga ng malalim si Du Ziteng at sinubukang kumalma. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy si Du Ziteng sa pagsasalita, si Doda ay aking nakatatandang kapatid, ang kanyang pagnanasa ay masyadong malakas, at siya ay nauwi sa kanyang sariling buhay, ako rin ay naiintindihan ng kaunti tungkol sa iyo at sa aking nakatatandang kapatid, ang lahat ng ito ay kanyang sariling kasalanan, nakinig ako sa kalokohan ni Zhu Jishan. Medyo nagulat si David sa mga salita ni Dodan. Noong una ay inakala niya na ibabalik ni Du Ziteng ang kanyang mukha sa lugar at makikipag-away sa kanya, ngunit hindi niya akalain na sasabihin ni Du Ziteng ang ganoong bagay. Sa ganitong paraan, hindi alam ni David ang sasabihin. Mr. Chen, alis na tayo. Sa awkward na kapaligirang ito, dinala ni Donan si David at ang iba pa. Bagamat walang pagbabago sa mukha ni Donan, halatang hindi gaanong nagsalita siya. Dito ka na lang tumira, may mag-aalaga sa'yo. Nang makahanap si Donan ng silid para kay David at sa iba pa, tumalikod siya at umalis. Pagkaalis ni Donan, tumingin si Humazi kay David, hindi ba pwedeng gumawa ka na lang ng pangalan? Sinasadya ko. Sabi ni David. Sinasadya. Sinadya mo bang sabihin sa kanila na pinatay mo si Duda? Labis na naguguluhan si Humazi kung bakit ginawa ito ni David. Oo, gusto ko lang makita ang performance nila. That Du Ziteng is hiding too deeply, and he doesn't say a word of truth. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David. Bagamat hindi mataas ang lakas ni Du Ziteng, ngunit sa pag-uusap na ito, alam ni David na talagang malakas ang puso ni Du Ziteng. Sa usapan kanina, walang makapagsasabi ng totoo sa sinabi niya. Kung gayon, gagamitin mo ang iyong banal na katalinuhan upang siyasatin kung mayroong anumang lihim sa palasyong ito. Apurahang tanong ni Humazi. Tumango si David, oo, sa dulo ng palasyong ito, ang aking kamalayan ay naharang, na para bang naputol ito sa kung saan, na nagpapakita na dapat mayroong mga lihim doon. At napansin ko na may mga porma sayo na nakalagay sa mga nakaluhod at sumasamba sa mga estatwang bato na maaaring sumipsip ng espiritual na kapangyarihan mula sa iba. Bagamat ito ay mahina, maaari rin itong tumaas. Ang ganitong uri ng kakayahan ay tiyak na hindi maaaring makamit ni Du Ziteng. Dapat mayroong isang tao sa likod ng Du Ziteng na kumokontrol sa lahat dito. Ang Du Ziteng na iyon, o maging ang buong pamilya ni Do, ay isang pupe lang. Sinuri ito ng mabuti ni David. Manood tayo sa gabi kung gayon. Sa sandaling marinig ito ni Humazi, nasasabik siya. Tumango si David, yan ang ibig kong sabihin. Pupunta rin ako. Nang marinig ito ni Zhao Chuang, gusto rin niyang sumali sa kasiyahan. Huwag kang pumunta, kung ang iyong kapangyarihan ay natuklasan, walang paraan upang tumakbo. Direktang tinanggihan ni David si Zhao Chuang. Hindi nagtagal ay madilim ang buwan at malakas ang hangin, at dalawang figure ang mabilis na naglakad patungo sa dulo ng palasyo. Ang dalawang karakter na ito ay sina David at Humazi. Sa pag-iwas sa lahat ng mga gwardya, naabot nila ang dulo, na naharang lamang ng isang pader. Bakit walang paraan? Si Humazi ay namangha. Hindi pwede, dapat may something dito. Pagkatapos magsalita ni David, sinuri niyang mabuti. Kabanata 1509. Hindi napigilan ni Humazi na matawa nang makita niyang yumuko si David para tingnang mabuti. Nagulat si David, at pagkatapos ay tumingin kay Humazi, Master Hu, ano ang tinatawanan mo? Tatawanan ka kapag naghahanap ka ng ganitong opisina ngunit hindi mo makita sa madaling araw. Sabi ni Humazi.
Paano hahanapin? Tanong ni David. Nakalimutan mo na ba ang ginagawa ko? Anong ginagawa mo sa harapan ko? Tulad ng sinabi ni Humazi, kinuha niya ang spell at pagkatapos ay sumigaw ng mga salita sa kanyang bibig, at ang spell ay biglang kuminang ng light green. Ang sinag ng liwanag na ito ay nagsimulang magwales, at sa lalong madaling panahon ang nakatagong lugar ng liwanag ay kumikislap. Ito ay isang organ. Nang makita ito, humakbang si Humazi at naghanda na pinindot ang mekanismo. Pero pinigilan siya ni David, umiling si David sa nakinig ng mabuti. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Humazi, at naunawaan ito ni Humazi at dahan-daang pinindot ang button. Hindi nagtagal ay nagsimulang bumigay ang pader sa kanilang harapan sa magkabilang panig, at isa pang eksena ang nahayag sa kanilang dalawa sa pangitain. Sa sandaling binuksan ang organ, sumugod sina David at Humazi at pagkatapos ay binaril ang mga gwardya mula sa magkabilang panig, na nawalan ng malay. Bago pa makita ng dalawang gwardya kung sino ang paparating, nagdilim ang kanilang mga mata at nawalan ng malay. Napatingin sina David at Humazi sa malapit blossom na eksena sa harap nila at sa kalapit na mansyon, at medyo natuwa sila. Mukhang ito ang sentro ng buong Panglay Island. Ang taong namumuno sa isla ng Panglay ay dapat manirahan dito. Maingat na naglakad ang dalawa patungo sa mansyon. Ngunit hindi nagtagal, sunod-sunod na bawal ang hamarang sa kanilang landas sa isang iglap. Napakalakas ng ipinagbabawal na kapangyarihan. Puno ng pagtataka ang mukha ni Humaz. Bahagyang kumunat ang noo ni David at maingat na inilagay ang kamay sa harapan niya, naramdaman niyang may dumampi sa kamay niyang napakatigas at hindi madaanan. Dahan-daang isinaaktibo ni David ang kanyang espiritual na kapangyarihan, sinusubukang sirain ang bawal sa kanyang harapan. Hindi siya naglakas loob na huminga ng diretso, mapapansin agad. Ngunit nang na-activate ang espiritual na kapangyarihan ni David, isang malaking puwersang anti-shock ang tumama sa isang iglap, at ang katawan ni David ay lumipad ng patiwarik. Okay ka lang ba? Tumingin si Humazi kay David at nagtanong. Umiling si David, ayos lang, may kahulugan itong bawal na porma sayon. Sabi ni David, isang malabong gintong liwanag ang pumulupot sa kanyang palad, at sa kamariing idiniin ang ipinagbabawal na kapangyarihan sa kanyang harapan. Dumadagindong. Biglang nagkaroon ng malaking dagindong, na sinundan ng pagyanig. Ang gayong pagkilos ay ikinagulat nina David at Humaz. Damn! May alarm sa tabu formation na ito, at kung sapilitang sinira, mag-a-activate, tero na. Humazi humakbang at hinawakan si David. Nang makita ito, alam din ni David na imposibleng ipagpatuloy ang investigasyon, kaya sinundan niya si Humaz at tumakas. Ang malaking dagindong na ito ay biglang gumising sa maraming gwardya. Maging ang walang kamatayang kapangyarihan ng tigre sa mansyon ay biglang nagising. Nagmamadaling dumating si Duziting. Nang buksan niya ang pinto at nakita ang dalawang gwardya na natamba, ang mukha ni Duziting ay sobrang pangit. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na aura ang patuloy na nagliliwanag mula sa mansyon. Nang maramdaman ang nakakatakot na hiningang ito, nanginig ang katawan ni Duziting. Napakagat-ulo si Duziting at dahan-daang naglakad patungo sa mansyon, hindi niya alam kung ano ang susunod na haharapin. Isang malaking kasalanan ang palihim na pumasok sa isang lugar na ipinagbabawal. Habang dumadaan sa ipinagbabawal na kaharian, si Duziting ay lumuhad sa lupa na may kalabog at gumapang papatungo sa mansyon. Nababalot ng malamig na pawis ang noo ni Duziting, at nagsimula siyang magsisi. Nagsisi siya na pinatuloy si David at ang iba pa sa palasyo. Hindi niya akalain na makikita ni David at ng iba pa ang ipinagbabawal na lugar, at naglakas loob silang pumasok. Dapat mong malaman na noong ginamit ni David ang kanyang banal na katalinuhan upang mag-imbestiga, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Naisip ni Duziting na walang nahanap si David. Kabanata 15:10. Dakilang walang kamatayang kapangyarihan ng tigre, iligtas ang iyong buhay, dakilang immortal na kapangyarihan ng tigre, iligtas ang iyong buhay. Sumigaw ng awa si Duziting habang gumagapang. Matapos umakyat sa mansyon, si Duziting ay hindi nang ahas na itaas ang kanyang ulo, ngunit naramdaman ang kamahalan ni Huli Dax Ian, si Duziting ay malapit ng umihi. Paano mo nagawa? May nangahas bang pumasok sa restricted area kapag gabi? Malamig na umungol si Huli Dax Ian.
Nanginginig ang buong katawan ni Duziting at nagmamadaling nagpaliwanag, Immortal Huli, iligtas mo ang iyong buhay, si David ang palihim na pumasok, at hindi nila alam kung paano nila binuksan ang ipinagbabawal na lugar, kaya't pumasok sila. David. Kumunat ang noo ni Huli Dax iyan. Oo, pinatay niya ang kapatid kong si Duda. Mabilis na sabi ni Duziting. Bakit mo siya pinapanatili mula noong pinatay niya ang iyong kapatid ngayon, may nasira ang rebulto at may pumasok sa bawal na lugar sa gabi, kamusta ka na Doking? Halatang galit na galit si Huli Dax iyan. Dakilang immortal huli, tapos si David ay nasa Nascent Soul Realm na. Hindi ko naman siya kalaban. Nabasag din niya ang rebulto, at ang banal na parusa ng aso ay hindi man lang nasaktan. Ang mga salita ni Duziting ay agad na pumukaw sa interes ni Huli Dax iyan. Kaya mo pa kayang tiisin ang parusa ng Diyos. Ang mga mata ni Huli Dax iyan ay kumikislap, mukhang ang katawan ng batang ito ay talagang isang magandang bagay, marahil sa kanyang katawan ay maaaring mabuhay muli ang Master. Nakinig si Duziting sa mga salita ni Huli Dax iyan, at hindi niya naintindihan, at hindi niya alam kung sino ang sinabi ni Master Huli Dax iyan. Alam lang ni Duziting na sa buong Panglay Island, tanging ang walang kamatayang kapangyarihan ng tigre sa kanyang harapan ang tunay na master behind the scenes. Bukas ihahatid mo sa akin ang batang iyon. Sabi ni Tiger Lee Dax iyan. Mukhang nahihiya si Duziting, hindi niya alam kung pakikinggan siya ni David. Kung hindi nakinig si David, wala siyang kakayahang dalhin si David. Sa sandaling ito, uminom si Huli Dax iyan ng ilang mga table tas at direktang itinapon kay Duziting. Hanggat mag-iisip ka ng paraan para hayaan siyang kumain ng mga tabletang ito bukas, pansamantalang mawawalan siya ng lakas makinig sa iyong mga salita. Tandaan, ang pag-inom ng isa ay may epekto, at hindi mo siya dapat saktan, mayroon pa akong magagamit para dito. Binalaan ni Huli Dax iyan si Duziting. Naiintindihan ng mga nasasakupan ko. Tumango si Duziting, saka nakahinga ng maluwag at lumabas ng mansyon. Matapos makatakas sina David at Humazi, bumalik sila sa kanilang silid upang matulog na nagpapanggap na wala silang alam. Dahil dito, walang nakatunten dito magdamag. Madaling araw, si David at ang iba pa ay inanyayahan na mag-almusal kasama si Duziting. Tuwang-tuwa si Duziting, parang walang nangyari kagabi. Dahil dito, naghinala si David at ang iba pa. Marami, narito kabilang mga bisita, gamitin sila ng malaya. Nang matapos magsalita si Duziting, maya-maya ay may nagdala ng ilang plato sa harap nila David. Pagkatapos buksan, ito ay hindi isang masustansyang almusal, ngunit isang tableta. Dahil sa eksenang ito, medyo natigilan si David at ang iba pa. Hindi pa nila nakita ang almusal na pinalitan ng mga table tas ng gamot. Para sa marami sa atin na nagsasaka, ang pagkain ng buong butil ay isang pag-aaksaya ng pagkain. Narito ang ilang nutritional pills na pinino ng ating mga parmasyutiko sa korte na makakatulong sa pagsasaka, mangyaring subukan ito. Nang matapos magsalita si Duziting, kumuha siya ng isa at kinain. Sina Humazi at Zhao Chuang ay sabay na tumingin kay David. Hindi nila alam ang tungkol sa pagdadalisay ng gamot, at hindi nila alam na walang bomba dito. Bahagyang tumango si David sa kanila, at pagkatapos ay dinampot niya ang tableta sa kanyang harapan at ibinulsa sa kanyang bibig. Nakita ito ni Humazi at Zhao Chuang, ngunit nilamon nila ito. Bilang resulta, lahat sila ay umiinom ng mga table tas ng gamot, at ang gayong marangyang buhay ay hindi nangyayari araw-araw. Ang isang mainit na agos ay tumama sa pasukan ng tableta ng gamot, talagang isang magandang bagay. Ngunit habang bumababa ang bilang ng mga table tas sa plato sa kanyang harapan, ininom ni David ang huling tableta at itatapon na sana ito sa kanyang bibig, ngunit bigla siyang nagulat. Bahagyang kumunat ang noo ni David at sumangot. Nang makitang tumigil si David, biglang tumibok ang puso ni Duziting. Natatakot siyang malaman ni David ang sikreto. Kung nalaman ni David na uminom siya ng tableta ng gamot, tiyak na papatayin siya nito sa sobrang galit. Nang tumingin si Duziting kay David na kinakabahan, nakita niyang nag-aalangan lang si David at tuluyang itinapon ang tableta ng gamot sa kanyang bibig. Nang makitang umiinom si David ng tableta ng gamot, nakahinga ng maluwag si Duziting. Of course, that's a good thing. After I find these medicinal herbs, I feel really refreshed. Kinain na ni Humazi ang gamot sa harap niya at nagbelch.
Pero nang tatayo na sana siya, bigla niyang naramdaman na nanlambot ang mga paa niya, at napaupo siya ng diretso. Nagulat si Humazi at nagmamadaling tumakbo para sa kanyang buhay, ngunit sa sandaling ito ay nalaman niyang wala ng laman ang kanyang dantian at hindi niya magawang itaas ang kanyang lakas. Asupra. Humazi umuungal ng malakas. Sa sandaling ito, nakaramdam din si Zhao Chuang ng kawalan ng lakas sa isang iglap at bumagsak sa upuan. Tumingin si David kina Humaz at Zhao Chuang, ngunit walang pagtataka sa kanyang mga mata. Siya mismo ay nakahiga sa isang upuan, hindi gumagalaw. Nang makita ang eksenang ito, humagalpak ng tawa si Du Ziteng, hahaha, sa iyong IQ, naglakas loob kang pumunta sa Panglay Island para kumilos ng ligaw. Patayin mo ang kapatid ko at sirain ang rebulto, walang gustong mabuhay. Alisin mo sila. Hinawian ni Du Ziteng ang kanyang kamay at nagmamadaling humakbang pasulong para i-escort si David at ang iba pa. Du Ziteng, kasuklam-suklam na tao, talagang pinagdroga mo kami. Sigaw ni Humazi kay Du Ziteng. Dunan, dahil tinuring kitang kapatid, masyado kang tuso. Tumingin si Zhao Chuang kay Dunan, na nasa tabi niya sa sandaling ito, at napagalitan siya nang ibukan niya ang kanyang bibig. Bagamat bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dunan, tumayo siya at hindi nagsalita. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.